Umikot mundo. Alam mo ikaw, pinapansin po kasi ni Jimbo yung grammar ng Tagalog. Pero galing pala, no? Ganun pala yun. Bakit ba? Sa mga Nakikialam awitin, ka? may rhyming talaga dapat. Siyempre kailangan i-shortcut mo yung ibang mga parte para maging swak. Umikot mundo. Umikot ang mundo. Earth. Ano ba? Pero hindi natin na problema. Pero ito, medyo matindi yung problema. Ay, totoo yan. Ni Pero Veronica. bago ang lahat, partner, Oo. huwag tayo magkalimutan sa mga pangga po natin na ginagawang relo ang kanilang mga radyo. Ano nga bang oras na? Oras natin, partner, pangga. Aba, 8:34 na in the morning. Good morning po! Good morning! Welcome po sa Lihim ng Liham sa 106.7 Energy FM. At partner, punta na sila dapat sa facebook.com/energyfm1067 because Oh, syempre, parang yung mga natin. Tinitingnan ko kasi yun eh. Syempre, may yung mga sausawera natin dyan. Dahil ito matindi itong programa to. Itong letter sender natin, medyo talagang seryoso yung kanyang storya. Kailangan natin dito ng tulong, partner. Backup tayo dito, backup. Kaya nga, ito naman po tayo. Nagagaliiti yung iba at merong iba rin partner na talagang bakit ginawa niyo yun. Maraming tanong sa inyo. Sabihin niyo sa amin para masagot din namin. Totoo yan. Si Veronica. Pangga, punta na rin po kayo sa sa TikTok account ng Energy FM at bubuksan natin yan maya-maya ng konti. Pero rest assured, mababasa po namin ang lahat ng comments po ninyo. Pero pag-usapan muna natin, partner, may mga ganyan talagang babae na ayaw ng kasal, gusto lamang anak. Oo, totoo. Pero yun nga lang ang mali dito is that kahit na pamilyado na yung napili nilang lalaki, tinutuloy pa rin nila. Kasi karamihan ng mga kababaihan, ang ideal man nila is ang tawag dito, dad bod ba tawag doon? Dad bod? Dad bod. Pwede naman. May mga ganun kasi na gusto, kasi hindi nila nakikita sa mga kaedad nila or sabihin natin sa mga kilala tropa nila. Gusto nila may ganung tao eh. May mga, ano yung tawag na, may experience na. Oo, yung aalagaan sila. May financial, stable. Stable na financial. May ganun eh. So, ang lang ka dito kay Veronica, nagulat lang ako, ang lakas ng loob niya. Oo. No? Well, hindi natin masisisi kung talagang gusto niya. Desisyon niya yun eh, partner eh. Ang ko lang dito, sana, kung alam naman yan, ang buong katotohanan na kasal naman talaga yung lalaki na gusto niyang magkaroon ng baby doon at kahit konting maliit na pamilya, no, sana humingi ka ng assurance or, di ba, para magkaroon ka ng peace of mind. Kung sakaling, di ba, desisyon niyo pares eh. Sino ba may mali dito? Pares kayong dalawa eh. Totoo. Pero, ang mahirap nun, hindi niya tinupad nung lalaki na sana man lang na, di ba, alam ko naman, pabor sa'yo na basta yung bata, bigyan niya ng sustento, okay na ako doon. Natigil eh. Pinahinto ka sa trabaho. Anong trabaho ng lalaki, partner? Engineer. Mayaman, di ba? Mapera. Engineero. Ano yung project niya? Hoy, wait! Hindi natin siya tutuntunin. Mali. Mali. Yun lang naman, no? So, tanggapin natin kung yun ang katotohanan. Kaso yung lalaki kasi gustong bumuo ng team yata ng volleyball or basketball. No? Naka 3 points sa isa, naka 3 points sa asawa. Kaya nga. Alam mo ako, naniniwala ako na may mga ganyan din talagang babae, no, partner. Yung tipong ayaw nila ng doble-dobleng responsibilidad. Ayaw nila ng commitment, partner. Kasi sinabi niya ilang beses at talagang in-stress out niya, partner, na ayaw niya ng kasal. Hindi niya gustong maikasal. Ibig sabihin, gusto niya lang talaga baby. Totoo. Diba? Pero yun nga lang, yung napili niyang lalaki is X kasi pamilyado. Alam mo na komplikado yun. Alam mo na komplikado yan. Maliban lang, partner, kung sakaling nagkakalabo na yung mag-asawa, yung partner niya, para malaman din niya talaga yung katotohanan. Sana sinasabi rin. Ano bang alam niya? Ang alam niya, sila pa rin talaga. Oo, ang alam niya, syempre, yung sinasabi lang ng lalaki. Syempre, kwento mo yan. Bida ka Bida dyan. ka dyan. So, naawa lang ako na sana man lang kahit papano, inisip mo rin na hindi ka nag-resign. True. No? Kung sakaling gusto mo lang mag-anak, o di sana meron ka pang pangsustento sa sarili mong anak. Wala kang pera, wala kang trabaho. Wala kang trabaho. Sa kukuha ngayon. Diba? Yun ang problema. Hindi na nagparamdam yung lalaki at nagbago na daw, no? Oo. Bago rin, Bago ka! Bago eh. Diba? Nakakainis lang din kasi, yun nga, diba, ang iniasahan niya lang talaga is yung sustento, partner. Parang feeling ko kasi gusto lang niya ng pera.
Kasi sustento lang yung gusto niya daw Sa eh. bagay, tapos alam niya pang maganda yung Trabaho. Di no? ba yun yung sa unang part pa lang sinasabi niya na maraming pera, maluwag financially, tapos hindi na nagpadala ng pera, puro pera. Pinakita akong dahilan kaya hindi na nagparamdam ni siguro. Baka dahilan lang niya nabuntis yung asawa niya. Hindi na siya pero, baka nagtatago. Di ba, ano ngayon, trending ngayon yung mga ghost projects? hindi mo siya itadamay dito, Jim. Malay natin, dahil pera, di ba? Binibigay lahat Engineer pa naman, engineer pa naman. Matunog ang mga engineer. Ano nangyari sa Flood control? Ewan ko din. Sige, pero going back kay Veronica. Veronica, tanggapin mo kasi wala ito yung talagang mangyayari dahil nga hindi ka humingi ng assurance sa kanya na paano ba talaga ang magiging sustento at mapapanindigan ba niya. Wala kasalanan Ganun talaga. Siguro talagang maghahabol ka na lang talaga ng suporta kung kaya mo para dun sa anak mo. Yun nga lang ang hirap nun, 7 months na siya. So siguro sa panahon ngayon, 8 months na siya, ilang kembot na lang, manganganak na siya. Sino yung ka-holding hands mo habang ikaw po ay iire at ilalabas yung iyong anak? Pero naniniwala naman ako, kung just in case na wala na talagang pag-asa, ay di, andyan naman pamilya mo, di ka naman iiwanan yan kahit na alam yung mali yung ginawa mo. Andiyan pa rin sila para gumabay sa'yo at tumulong lalo na't wala kang perahan, no? Wala kang trabaho. At konsensya na lang yun. Diba? May awa si Lord. Sandali, magbasa muna tayo ng mga comments ng pangga po natin. No? Very active po sila ngayon sa Facebook at saka sa TikTok. Hello po sa inyong lahat. Good morning. Sabi ni Grace Lasal, good morning po. Nagmahal ka sa maling tao at pamilyado na parausan lang ang tingin sa'yo at hindi kanya mahal. Mag-move on ka na at iwanan mo na yung maling relasyon hanggat maaga pa. Yun yung wala kang assurance na talagang mahal ka ba niya. Ito naman, sabi naman to ni Lian. Sabi niya, magandang umaga, beautiful Lindsay at gwapong DJ Jimbong Pogi. Good morning! Gwapo, mabait, Pogi. Hoy! Pinagtagan. Sabi, siguro nga, karma sa iyo yan, te. Alam mo namang pamilyado si Kuya, sige pa, bembang ka din eh. Tsaka una pa lang, need mo talaga ng may pera, hindi true love. Binigyan ka ng may pera na may pamilya nga lang, pero mas nanaig sa'yo yung pera na naibibigay niya. Kawawa lang yung baby na naging bunga ng desisyon mo. Yun lang. 'Di ba? Sabi naman po ni Sir Rain, sa'yo ate girl, kalimutan mo na siya ng mali kasi yan na dapat mo nang itama. Ituon mo na lang ang sarili mo sa anak mo at sa sarili mo talaga. Hindi mali ang magmahal. Ang kamali-mali dito ay yung taong minahal mo. Mabubuhay kayo ng anak mo kahit wala ang taong yan. Pabati po dito po sa Hong Kong. Hello! Hello yung mga taga-HK. Good morning po! Ito si Leonardo, sabi niya, sa'yo girl, lubusin mo na. Sirain ang pamilya ng lalaking niya. Hoy! Deserve niya din na sirain niya buhay mo, habulin mo siya. Hindi mo lahat kasalanan yan. Shoutout DJ Jimbo and Lindsay. Hi, good morning! Leonardo, matapang si Leonardo. Grabe ka naman dyan sa part na yan Sabi naman po ni NMJ Santaren, kawawa naman si ate. Hi DJs, I'm driving and need ko talaga tumigil para lang sa kwento ninyo today. Wow, salamat! Ay, ingat ha. Ito mahaba. Sabi to, friend mo ba? Ito yung friend mo, partner? Si Aris Cruz. Ang sad naman ng love story mo, ate. Well, anyway, obligasyon pa rin ng lalaki kasi may anak kayong dalawa. Need niyang suportahan yung baby niyo. Pero di mo siya mauobliga na i-prioritize ka. Shoutout nga pala sa misis ko, Mrs. Annual Season Cruz. Absent sa work today kasi masama ang pakiramdam. Get well soon, my love. Thanks DJ Lindsay and Jimbo. Yo. Thank you ha. At ito naman, meron pa ba? Si Randy Tiada. Good morning, Miss Lindsay and Mr. Jimbo. Wow, Mr. and Miss. Sabi niya ay, saan? Bilis Ayan. Ito. Mukha kasing project mahina kontrata. IBC Marikina, sabi ni Randy. Baka mahinang project daw, kaya nag-aapit. Oo nga, 'di ba? Dinamay nyo naman yung mga ghost project ng gobyerno dito. Grabe naman kayo. Ang hirap na ang pangit pakinggan na-ghost project pa. 'Di ba? Pinroject ka pero ginost ka. Ang tawag sa iyo, ghost project. Oy, pwede. Athena, thumbnail. Gusto mo 'yan. Ayan. Pero pa? So paano ano bang sasabihin natin dito? Just to cap everything. Sa akin lang, Mare, no? Kay Veronica, ituloy mo lang kasi siyempre, andyan yan eh. Diba? Well, wag mong isisi sa bata, tandaan mo yan. Kasalanan mo yan, pero ituloy mo lang at tuloy mahalin at ibigay lahat para sa bata.
at ipaliwanag sa kanya kung ano yung mangyayari. Alam mo, mahirap din kasi nang ilihim natin sa bata, lalo na pag lumalaki na yan. Totoo. Ako para sa akin lang, partner, kung ayaw magparamdam sa'yo nung bumuntis sa'yo, huwag mong pilitin. May rason kung bakit nandyan yan, may rason kung bakit ka iniwan, may rason kung bakit siya sumipot sa buhay mo, may rason din kung bakit ka may anak ngayon. Yes. At alam mo yun, lagi kang moving forward tayo, huwag tayong titingin sa past. Kasi masisira lang yung diskarte natin kapag lagi tayong nalulungkot, lagi tayong, alam mo yun, down sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. So Tama. move forward. Hindi mo na kasi makokontrol yung past eh. Tama. Lalong hindi mo makokontrol yung desisyon ng ibang tao, lalo na nung lalaki na yan. So ang kaya mo lang kontrolin is yung emosyon mo, yung desisyon mo sa buhay, para doon sa future ng anak mo. Itutok mo lang yung, kumbaga, lahat ng atensyon mo na sa bata. Diba? At kung sakali magparamdam, wala naman tatay partner, no, Mare, na hahayaan at hindi gusto makita yung bata paglabas, no? Oo. Ang gagawin mo, kapag nagparamdam yan, hingan mo ng pera. Huy! Ay, para, syempre, hindi mo pa pwedeng ipakita kagad ng ganun-ganun lang sa loob ng ilang buwan na pagtitiis. Hindi nagparamdam, walang binigay na financial. Singilin mo. Suporta, singilin mo. Talaga ba? Oo, syempre. Kita lang? O, saan ako nang hiram ng pera? Di ba? Bigyan mo, ipakita mo sa kanya na itinayo mo, itinaguyod mo yung bata na walang tulong niya. Oo. No? Pero pag gusto niyang kitain at di ba makita yung anak, hingan mo ng pera. Ng suporta. Ng suporta. Magpakatatay ka naman. At kumuha ka ng papel. Pwede naman yan, may kasunduan eh. Oh. Pwede, meron naman pagsulatan niya. Kasi mamaya sabihin, dali mo yung apelido ha. Apelido ng lalaki. Siyempre, hindi mo ibibigay yung apelyido nun ha. 1 million ang apelido para gamitin. Hingin mo sa kanya. Diba? Siyempre, hindi mo, naalala ko talaga, huwag mo ipapagamit yung apelyido ng lalaki. Baka naman mamaya, konting kembot lang sa'yo. Ipangalan mo sa akin yung anak natin. Hindi pwede. Naku 1M ang halaga bago ibigay. 1M lang? Hindi. Yung nga na paglipat pa lang. Paglipat yung lang. paghihiram-hiram ng bata, 500K. Mayaman, di ba sabi? Mayaman daw. Pitresyohan talaga natin. And anyways, we hope na maging maayos ang lahat sa buhay mo, Veronica, at sa buhay ng magiging anak Tama. mo. Mahalin mo ha. At wag mong isipin na yung nangyari sa iyo dati. No? Ituon mo lang ang pagmamahal at thank you. Hindi. Seriously, ituon mo lang sa bata. Yan. Palaki mo ng mabuti at may takot sa Diyos. Yes. At syempre naman, maraming salamat po sa pagtutok at pagkatabay po dito sa aming programa ni Jimbo. Lihim ng liham, kanina pa po. Syempre, yung energy sa umaga, kanina pa pong alas 4 ng umaga. Thank you very much sa pagsama po sa amin. Nako, ito partner, merong special guest ang ating susunod na kasamahan sa programang Baklitas! In the meantime, 8:45 na po ng umaga. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At ang kanyang Jim Bulabog, Jim Bulises DJ. Ako po si Jimbo. At syempre naman, tayo pa rin po ang nag-iisa. Tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Bangga mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.